Okay, kabayan, alam po ninyo sa mga nakaraang pagtatanghal po natin, may mga tinanggap pa rin po tayong mga tanong at mga kahilingan sa ating programa at ito po ay bahagi po na gusto po nating maihatid sa inyo sa pamamagitan po ng ating programa. Alam po ninyo sa mga panahong ito, kabayan, nagkakaroon tayo ng problema sa mga butil na kagaya po ng palay, kagaya po ng bigas, At sa nakikita ko, nung naglibot po ako minsan, naglilibot kami, nakita ko po na may mga kadiwa center na nakatayo sa iba't ibang bahagi po ng Metro Manila. At ang isa sa mga produkto na madaling maubos, kabayan, ay ang bigas. Kung sa bagay, talagang hindi po nila ibinebenta po ng maramihan, kung hindi dun lamang sa mga kababayan po natin nangangailangan po ng nasabing butil at saka dun sa mga kabayan po natin na halos wala pong pambili. Ika nga, sa isang survey na nakita po natin, sinabi po nila na yung ating pong mga kababayan, meron talagang sa nakita po natin based on the report that they have been giving out, meron tayong talagang talagang mahirap na halos walang makain. At yan po ay nakakalungkot na malaman po natin. At sa paglilibot pa rin po natin at saka sa mga nakikita natin sa ating mga kababayan, ang susunod dyan, yung mahirap na may kanin nga, wala namang ulam. O kaya may ulam na konti, wala namang kanin, kabayan. O kaya tamang-tama lang sa kanilang pamilya. At nakalulungkot na may nakabanggit po na ang kinakailangan po natin talaga sa ating po mga kababayan ay sapat na gastusin para po makabili ng bigas, makabili po ng pang-ulam, makabili po ng mga gamit na kanilang talagang magagamit po nila sa pang-araw-araw na pangangailangan para po sa ating hapagkainan. Ang number one po talaga para po sa ating alamin, kabayan, ay masasabi po nating unang-una pagkain. Ikalawa, ang ating kalusugan. Yan ang importante ngayon. At pangatlo, sa ating pag-aaral at iba't ibang mga programa pa ng ating pamahalaan na isusunod na lamang natin. Pero ang nangunguna po sa akin at as far as I'm concerned, kabayan, pagkain po. At pagkatapos ang ating kalusugan. Kaya sa nakikita po ninyo, karamihan po sa mga naipa-plug po sa mga social media platforms, kabayan, ay tungkol po sa pagkain at saka tungkol po sa sa gamot, sa maintenance, sa mga senior at saka sa mga gamot para po sa mga nagkakasakit. Nakalulungkot na mabalitaan po natin sa ilang tanggapan po. Sa ilang ospital ay talagang marami po ang mga pasyente, lalong-lalo na ang ating mga mahihirap na nangangailangan po ng tulong mula po sa ating mga kababayan at mula po sa ating pamahalaan. At mabalikan po natin, ito pong tungkol po sa pagkain, kabayan, ay nangunguna sa ating programa ang tungkol po sa bigas, kabayan. At we have a very big problem sa rice distribution at saka sa production, kabayan. At sa ngayon, ang maipapayo po natin, sana po matigil na po yung land conversion sa mga rice field, yung ating sa mga lowland, yung talagang pinagtataniman po ng mga butil na kagaya po ng palay at mais. Yan dapat ang manguna na iwasan po natin ang land conversion. Yung pong, excuse me, yung pong mga structure, mga building, ilagay po natin yan sa mga upland, sa mga highland areas na hindi po gaanong gamit po sa ating pong produksyon ng mga butil na kagaya po ng bigas at mais. Pero sa mga upland areas, yung po tinatawag po nating rain-fed areas, kabayan ko, meron din pong programa ang ating alamin para po dito sa mga susunod na pagtatanghala ay ating pong pag-uusapan yan para po makapagdagdag tayo, makapag-increase tayo, makatulong po tayo sa karagdagang produksyon ng mga butil na kagaya po ng palay at mais. Sapagkat sa ngayon, ang rice problem sa produksyon, kabayan, ay makikita po natin halimbawa ang sa lupa na pagtatamnan, yung po mga storage area na kagaya po ng mga silos, kagaya po ng mga bodega, kailangan po natin maparami pa yan. At sa kabilang dako naman, may nabalitaan tayo na gusto po nating pag-usapan sa ating programa sa mga darating na panahon. Balikan po natin yan na may mga bansa po na dati-rati talagang maluwag na nagbebenta po ng mga butil na kagaya po ng bigas. Pero sila po ngayon ay
nagpipigil sapagkat inuuna po nila ang pangangailangan ng kanilang mga kababayan. At sa halip na ipagbili sa labas ng kanilang bansa, iniipon mo nila sa mga imbakan ng butil para po ito ay mapakinabangan sa mga darating na panahon. Ganyan din po sata ang ating dapat na gawin. Kapag tayo ay nasa magandang panahon na ng produksyon ng mga butil na kagaya ng palay at mais, kinakailangan dagdagan po natin ang ating mga silos, ang ating mga bodega, at ma-store po natin, maitabi po natin, maitago po natin para po sa mga lean months, meron tayong makukuha, may maduduko tayo kapag sa panahon ng taghirap kabayan. Ika nga. At doon po sa mga lugar na kinakailangan natin mag-increase ng produksyon. At huwag po tayong ganong umasa sa importation sa mga darating na panahon. At yan po ay isa sa mga bagay na dapat po nating iwasan sapagkat darating ang panahon, kabayan, sa lumalaking bilang ng ating populasyon, marami pong bibig ang ating pakakainin. Kinakailangan po ang ating pamahalaan maging talagang listo sa pagantabay sa mga bagay na nangyayari sa buong mundo. Na balang araw, baka hindi tayo makabili ng butil, kinakailangan umasa tayo sa ating sariling produksyon, kabayan. At yan ay mga pananaw na ibinibigay po ng ating palatuntunang ating alamin para po makasiguro tayo na tayo pong lahat ay mabubuhay. Darating na mga panahon, ang ating mga darating na saling lahi ay hindi po magkaroon ng problema na kagaya po ng dinaranas ng maraming bansa na kagaya po ng Pilipinas. Yan po ay mga payo po natin sa larangan po ng produksyon ng palay, kabayan, palay at mais sa ating palatuntunang ating alamin. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Antabay po kayo sa mga darating na araw sa ating palatuntunang ating alamin. Magandang araw po sa inyong lahat.